mga taga Manila siguro karamihan sa inyo. I'm from Olongapo. Tubo ako dito sa Tondo actually. Pero doon ako nagkapamilya. Doon na rin kami nagtatrabaho ngayon for ABS-CBN Bayan Foundation. Meron ba rito mga taga Olongapo? Mga taga Manila karamihan sa inyo. Pumalakpak nga yung mga taga Manila sa inyo. Yan. And siguro may mga taga Pampanga. Wala, Zambales, Bataan, Tugigaraw. Wow, as far as Tugigaraw, narito. I'm sure yung pagka narito nyo will be sulit sa buong maghapon. Sa umaga nito, pag-uusapan natin how to start your business, how to finance your business, at anong magagawa namin as ABS-CBN Bayan para tulungan kayo na i-finance yung business. Siguro let's start by telling a brief story. Anne will help me with a PowerPoint presentation. Ang topic natin actually is microfinance. Micro-lending is only part of microfinance. Microfinance and how to start and finance your business. Let's start by telling a story. Noong 1992, si Madam Gina Lopez started a brief experiment sa Loyola Heights, Quezon City. Ganito ang ginawa niya. And the slides will show you. Wala pa? Okay. Noong 1992, nag-eksperimento si Ma'am Gina Lopez na magpahiram ng karagdagang puhunan sa 25 mga nanay sa Loyola Heights, Quezon City. Sinubukan nila from 3,000 hanggang 5,000 pahiramin ng mga nanay na ito na merong kani-kanya mga negosyo, mananahi, nagtitinda ulam, gumagawa ng magasan, sabon, etc. etc. Hindi sila mga taong kakaiba sa atin, kagaya din natin sila. Pero yung 1992 na yun, dumating ng 1995 na incorporate into a separate foundation, ang ABS-CBN Microfinance Foundation. Hanggang 1997, totally, isa ng independenteng korporasyon, ang ABS-CBN Bayan Foundation. Nalis na yung pangalang microfinance because nag-hybrid na, umunlad na yung pagkilusan na ito into something else. Hindi lang pagpapautang ang naging sentro ng trust ng ABS-CBN Bayan. Now, saan galing itong idea na ito na magpautang sa maliliit na mga nanay? Katunayan, as far back as 1970s, mayroong isang tao na nag-eksperimento ito microfinancing. Ang pangalan niya ay Muhammad Yunus. Isa siyang Bangladeshi, taga Chittagong sa Bangladesh. Pumunta siya sa States at nag-aral sa Vanderbilt University at sa kanyang thesis, ganito yung tanong niya, bakit yung mga maliliit na negosyante, despite their kasipagan, despite their skills, ay hindi makalapit sa mga institusyon ng pagpapautang para yung kanilang negosyo ay lumaki? At pagbalik niya sa Bangladesh, ginawa niya eksperimento ganito. Pinababa niya yung mga estudyante niya, tanungin niyo yung mga nagne-negosyo doon, karaniwan yung mga nanay, magkano yung kailangan ng puhunan para paunlarin ang kanilang negosyo. 25 na mga nanay in-interview nila, and you know what? Nung tinotal nila yung halaga na kailangan ng mga nanay nito, nagkakahalaga ng $42. $42. What's $42 sa ating panahon? Sabihin na natin 50 and times 50, mga 2,500 pesos para sa 25 mga nanay. Tingnan magkano sila. Higit 100 piso. Ang tanong ni Muhammad Yunus at that time, 100 pesos is medyo malaki na ng panahon yan. Ang tanong niya, bakit ang lipunan hindi kayang pahiramin ng mga nanay na ito ng 100 pisong halaga lang para palakihin yung kanilang negosyo? So, ginawa niya, pinautang nila ito, mayroong konting interest para makadama sila ng pananagutang magbayad. Kung hindi, magiging charity ito, di ba? At dahil sa eksperimento na yun, nakapagtayo ng bangko si Muhammad Yunus, kung tawagin ito ay Grameen Bank. At noong 2006, ang Grameen Bank, together with Muhammad Yunus, ang tumanggap ng Nobel Peace Prize. At ngayon, hindi lamang pagpapautang yung Grameen Bank. Meron na rin silang Grameen Telephone, Electric Company, Grameen Electric Company. Lumaki ng lumaki yung bangko na ito. Dahil lamang sa simpleng eksperimento na yun. At napag-isip-isip, hindi lamang ng ABS-CBN Bayan, na posible pala, ang mga mahihirap pala, kaya nilang magbayad. Kahit ang lipunan, ang ginawa ng lipunan, binakura ng sarili nito para hindi makapasok yung mga mahirap para makautang, ang mga mahirap, kaya nila magbayad. Ang problema ito, subukan nyo lumapit sa bangko, sabihin nyo, uutang po ako ng
100 piso. Ano yung paputang ba sa inyo? Wala, ano? So, nangyayari, binabakuran ng likuran ng sarili nito at hindi na ibibigay ang isang mahalagang financial right ng isang negosyante, ng isang entrepreneur. Ano yun? Makalapit sa mautangan. Secondly, hindi rin tayo nakakapag-ipon, hindi tayo nakakapag-savings. Subukan nyo lumapit sa bangko, sabihin nyo, maghuhulog kayo every week ng 50 pesos nang walang palya. Pagbubukas pa ng account sa inyo, wala. Di ba? Or lumapit kayo sa isang insurance agent, sabihin nyo, I will insure myself for 2 pesos sa bawat 1,000 ng aking insurance, halaga ng aking insurance. May mag-insure ba sa inyo? Wala. Tatlong mahalagang karapatang pananalaki na hindi binibigay ng lipunan dahil lamang sa tayo ay mahirap. Now, ABS-CBN Bayan thought of an idea that providing this, yung microfinancial rights nating mga Pilipino. Kaya tayo tinawag na Grameen Replicators kasi tinularan namin yung idea na ginawa ni Muhammad Yunus at naniniwala kami na magiging effective ito sa ating dito sa Pilipinas. How can we prove that? Since 1997, in our 10th anniversary, nagsimula lang tayo sa ilang nanay, 25 nanay, no? Ngayon, we're close to 100 nanays at we're existing in 31 branches nationwide. 8 regions sa Luzon at saka sa Western Visayas. Na-prove namin that microfinance works. It's worth yung ating microfinance. Ang tanong ito, ang topic natin is microfinancing, how to start your business. Paano natin sisimulan ng business and how will Bayan finance us? Paano tayo tutulungan ng ABS-CBN Bayan sa bagay na yan? Saan tayo magsisimula? Let's start by considering some of the entrepreneurs na kilalang-kilala natin. Halimbawa,